Okay, sige, sabihin ko na sa inyo, ang topic natin ngayon, prosperity gospel. Ay, sus. Ngayon, merong dalawang bagay dapat tayo maintindihan. Yung mga nanonood sa YouTube ngayon, no, bago nyo ako husgahan, tapusin itong video nito para malaman nyo kung ano yung totoong prosperity. Okay? Ano yung totoong prosperity gospel? Ang prosperity gospel, parang once save, always save din yan, no? Ang baho sa pandinig. Ang baho pandinig. Ang baho sa ilong. Naamoy ba ang pandinig? Ay, sus. Mali, mali. Take two. Take two. No, ang one save, always save, parang ano po yan. Parang ang sakit sa tenga, no? Sakit sa pandinig. Pero pag naintindihan mo palang one save, always save, mapupuri mo para si Lord, no? O ganun din yung mga topic na prosperity gospel. Alam niyo yung prosperity gospel, naging mabaho dahil yung mga iba, mali intindi sa prosperity, eh. Prosperity gospel is a part of gospel. Okay? At yun ang pag-uusapan natin ngayon. At hindi rin maiiwasan mga kapatid na pag-usapan natin ngayon ang tithes and offering. Ay sus. Tithes and offering, pag-usapan po natin ngayon yan. Lahat ng mga questions dyan, sagutin po natin ngayong araw na ito. Para ito, meron hindi sila nakita rito eh. Si Abraham ba nag-tithes? Kasi remember, ang tithes, pinagpaguran po yan, 10%. Sabi kasi sa Malakay, Malakay, define natin ang tithes, okay? Una, pag Malakay, Old Testament. Sino nagsasalita? Si Yahweh, ang Diyos. Si Jesus pa rin to. Okay? Sinong kausap dito? Bansang Israel. Okay? Sa mga Levita to. Sinabi ni Yahweh, eto. Dalhin ninyo ang buong puso ninyo mga kasimbang bahagi sa tahanan ng Diyos. Ano yung ikasampung bahagi? Maliwanag dito na ang ikasampung bahagi ayon sa Old Testament, ito ay pinaghirapan natin. Halimbawa, sumuweldo ang isang Hudyo, nakatanggap siya ng 10 tupa at 10 kambing at 10 baka. So ano yung itatites niya? Ang itatites niya, isang baka, isang kambing at isang tupa. Ganun. Tsaka pangatlo mga kapatid, hindi naman pera pinag-uusapan dito eh. Kung babasahin mo yung context, hindi po pera ho yan. Paano naging pera yan? Ano? So, ibig sabihin mga kapatid, ang tithes po, una, ito ay pinagpaguran mo. Pangalawa, ito ay para sa mga Hudyo. At hindi po ito pera. Okay? So, tinan nyo si Abraham, ano ba ang kanyang tithes? Okay? Yun nga. Sa Genesis 14, verse 17 to 24, tinan nyo yung istorya. Bakit nag-tithe si Abraham dito? Sa pagbalik ni Abram, pagkatapos niyang talunin si Haring Kedorlaomer at iba pang mga haring kasama nito, sinalubong siya ng Sodoma sa libis ng Save at tinatawag na libis ng hari. Dinalhan siya ni Melchizedek ng hari ng Salem at pari ng katastaasan ng Diyos ng tinapay at alak. Misteryoso tong Melchizedek na to, Ang dala niya, tinapay at alak. So alam naman natin kung sino ang divine na tao na may sumisimbolo sa tinapay at alak. Alam naman natin si Jesus Christ yun eh. Saan natin pag-usapan kung bakit siya naging si Jesus Christ? Pero ang nang tinapay at alak, si Jesus po ito, okay? At binasbasan. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, bago pa si Abraham na ako'y ako na. O ito yun. Si Melchizedek, si Jesus Christ, iisa lang po yan. Anak daw ng kataas-taasan eh. Okay, so ayoko na ipaliwanag yung mahabang paliwanag ganyan. Meron booklet niya si Bishop Emmy, basahin nyo na lang o some other time pag-usapan natin. Pero ang dito, Jesus to, ang ating Panginoon to. Sabi, pagpalain ka nawa Abraham ng katastaasan Diyos na lumikha ng langit at lupa. Purihin ng katastaasan Diyos at nagbigay silang tagumpay. At ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang pinaghirapan ba? Hindi. Nasamsam buhat sa labanan o tithes bayaan. Ang tithes sa mga Levita, pinagpaguran eh. 'Di ba? So ano pagkakaiba ng Israel? Wala. O sige nga, kung magta-tithes tayo ngayon,
dapat kung under grace tayo, kay Abraham tayo sumunod, hindi sa mga under the law. Kasi si Abraham nag-tithes, ang tinites niya yung nasamsam niya. Nasamsam niya sa buhat ng labanan. Diba, nagkaroon ng gera, tapos kung ano yung mga nakuha mo, no, na hindi pinaghirapan yun, yung mga nakaw, nasamsam, nakaw, pareho. Nanenok nyo, ganun. So, ibig sabihin, magnakaw tayo, tapos yung kasawang bahagi noon, bigay natin. Kasi ganun tayo, Abrahamic tayo, di ba? Oh, nasamsam. Ano ibig sabihin ng nasamsam? Nakuha, nanakaw, na, o sa salitang kanto, nanenok. O ibig sabihin, mangnenenok tayo bago tayo mag-tithes. Kasi tinan mo, kung susundin natin si Abraham, ganun yun. Kaya mali pa rin, wrong application. Alam nyo, huwag na natin pahirapan ang sarili natin. Doon na lang tayo kay Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, tinawag sa mga hentil. Tayo kausap dito eh. Doon na lang tayo, dito. At least, walang sapilitan, walang fixed price. Nyo, ibang pastor, pinagkakitaan to eh. Takot kasi silang kailangan may fixed price. Parang bilang nila ang isang tao dyan, malaki kita ko dito, sure ball to pag tights, di ba? Kasi kung ang tao nga naman sumisweldo ng 21,000 a month, o edi yung pastor meron 2,000 sa isang miyembro. Kaya kailangan talaga tights. Hindi pwedeng offering kasi pag offering baka ibigay lang 100. Baka ibigay lang 50 pesos. Yan ang pumapasok dyan. Pero mga kapatid, eto kasi yung sinasabi ng Biblia eh. 9. Tandaan ninyo, sino kausap? Kristiyano, sino? Korinto, sino nagsasalita? Si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, kanino tinawag? Sa mga hentil, sa atin to. Tandaan ninyo, ang nagtatanim ng kakaunti ay nag-aani ng kakaunti at nagtatanim naman ng marami, nag-aani ng marami. O binigay muna yung principle. Yung principle dito, yung sinasabi rin sa Galatians sa what you sow is what you reap. Kaya nga yung Galatians 6:7 na misinterpret nila yun eh. Na sinasabi daw, karma daw yung. Okay, pero ang context nun is all about pagbibigay. Okay, pwede rin naman yun na i-apply, what you sow is what you reap. It is a principle na kung ano yung nasik mo, anihin mo. Sabihin na natin na hinasik mo ay kabutihan, aani ka ng kabutihan. Pag naghasik ka ng kasamaan, aani ka ng kasamaan. Ganon din dito yon. What you sow is what you reap. Pero hindi motibo ni Apostol Pablo yung tungkol sa bad karma, kundi yung good karma, yung motibo ng manunulat. Doon lang tayo. Okay, so ganito rin dito, liwanag. Si Pablo rin may sabi, what you sow is what you reap. Tapos ano daw, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Sariling pasya. Walang fixed price. Maluwag sa loob. At hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusa nagbibigay na may kagalakan. Kaya yun, no? Isang kaplastikan, yung sasabihin mo magbibigay ka sa Panginoong may kagalakan, pero hirap na hirap ka na nagbigay ka pa. Isang kaplastikan yun. That's not true. Pwede kang kunwari sa harapan ng mga tao na masaya ka habang nagbibigay, pero yung puso mo nadudurog, no? Tingnan mo ang bawat isa ay dapat magbigay sapagkat iniibig ng Diyos ang kusa nagbibigay. Paano ba magbigay na may kagalakan? Tuwing kailan? Alam nyo kung kailan ko dapat magbigay? Simple lang naman sa panahon na hindi ka nahihirapan. Sa panahon na sobra. Sa panahon na sobra-sobra. Pag may sobra kang pera, doon ka magbigay. Alam nyo, mahirap magbigay ng yung sapat lang yung pera mo. Wala, masakit sa yun, pagkatotoo tayo. Mahirap magbigay ng yung walang-wala ka, magbibigay ka. Mahirap din yun. Huwag na natin lokohin ang mga sarili natin. Alam din ng Diyos na nahihirapan ng kalooban mo. Nahihirapan din ng kalooban mo na magbigay. Huwag na lang. Magbigay ka na lang kapag may sobra, mga kapatid. Ito yung tinuturo nun. Kasi pag may sobra, dun mo mararanasan yung maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang pagbibigay na may kagalakan. Sa madaling salita, ang isang Kristiyano pala ay nagbibigay hindi para pagpalain, kundi tayo ay pinagpala. Pag pinagpala ka na, doon ka na magbigay. Pero ngayon wag muna. Unang pilitin sarili mo. At saka in the first place, wala dyan ang pagpapala ng Diyos. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi sa gawa ho natin. Ito inulit ko mga kapatid
Prangkahan na tayo lahat na nakikinig. Magbigay kayo sa pastor o hindi, pagpapalain pa rin kayo dahil kay Kristo. Magbigay kayo sa simbahan o hindi, pagpapalain pa rin kayo dahil kay Kristo. Ito ay kung nananampalataya kayo kay Kristo. Yung mga mananampalataya kay Kristo lumaya na kayo. Kung wala kayong bibigay, huwag ka magbigay. Wala dyan ang pagpapala ng Diyos. Bakit ka bigay ng bigay para pagpalain ng Diyos? Lumalabas niya na by works ang iyong gospel. By works ang iyong gospel, pag sinasabi mo kailangan mo magbigay para pagpalain ka, nabudol ka ng kapatid. Ngayon, dito tayo papasok sa tinatawag na ano ba ang totoong prosperity gospel, okay? Ano ba? Paano ba maging prosper? Ano ba ang prosperity gospel? Dito tayo papasok. Ang tanong, paano ba maging prosper? Remember, ang prosperity, ang Diyos po ang nagdedesisyon po niyan, hindi ang tao. Kahit anong gawin mo, kung hindi ka looban ng Diyos na maging prosper ka, hindi ka magiging prosper. Ganun lang yun. Paano po yung mga, yung mga yumayaman? Bakit? Ang pagyaman ba, pera-pera lang ba ang prosperity? Hindi Ang prosperity is a combination of both spiritual, physical, and financial prosperity. That is prosperity. Ang prosperity po hindi nakukuha sa pera-pera lang. Tingnan nyo financial prosper ka nga, may sakit ka naman, hindi ka charito. Ano prosper doon? Yung pera mo, napupunta lang sa gamot mo. Hindi mo na-enjoy ang buhay. Prosperity ba yun? That's not prosperity. Dapat kasi natin maintindihan mga kapatid, i-define natin ang prosperity. Ano ba ang prosperity? Okay? Ang prosperity, sa totoong buhay, ito yung mapapasana all ka. Alam niyo ba yung sana all? Sana lahat ganun, Ibig sabihin, pag prosperity, ayos ang financial mo, ayos ang career mo, ayos ang relationship mo, ayos ang kalusugan mo. That is prosperity. Yun natin dapat i-define Pero yung mga ibang simbahan, ang prosperity nila pera-pera, O kaya material na bagay, bagong kotse. No. Part yun ng prosperity, pero hindi natatapos ang prosperity. Ang prosperity talaga, alam nyo kung sino? Yung mga tao may katahimikan ng pag-iisip, may peace of mind. May pera ka nga, wala kang peace of mind. Maayos nga ang relasyon mo sa kapwa mo, okay ka nga, wala ka naman pera, wala ka rin peace of mind. Malusog ka nga, wala kang pera, wala ka rin peace of mind. Di ba? Ano pa ba? Mapera ka nga, malusog ka nga, dami mo namang kaaway, maraming galit sa'yo dahil sa pagiging madamot mo, wala ka rin peace of mind, hindi prosperity yon. Kailangan kumpleto yung tatlong aspeto, relationship, financial, at saka physical. That is prosperity. Mali kasi ang definition ng mundo sa prosperity. Pero dapat natin maintindihan mga kapatid, ang prosperity ay mayroon kang katahimikan ng pag-iisip. Sabi ni Bobay Akad, complete po. Di ba? Tingnan nyo, kapag hindi kompleto ang buhay, nasaan ang prosperity doon? Kailangan kompleto. Mapera ka na, hindi ka na nagkukulang financially. Dapat ganun ang prosperity. Wala pa tayo sa Bible mga kapatid. Dinedefine lang natin ngayon kung ano ang prosperity. Hindi mo pwedeng sabihin na prosper ka pero mapera ka nga, ang daming galit sa'yo. Hindi mo pwedeng sabihin prosper ka kung may pera ka nga, napupunta sa ospital yung pinambabayad mo. Hindi mo pwedeng sabihin prosper ka na maganda ang relasyon mo sa kapwa mo pero wala ka naman pera. Kailangan mga kapatid, yung tatlong yun, kompleto. Ngayon ang tanong, paano ba maging prosper? Paano ba maging ang financial natin na stable? Paano ba ang maging ang ating kalusugan na stable? At paano ang relationship natin sa ating kapwa ay stable? Yun ang ating pinag-uusapan ngayon. Okay, sabi ni kapatid na Chona Sapungan, prosperity pwede din contented sa lahat. Okay. Mga kapatid, doon na tayo sa realidad. Mahirap sabihin kontento ka kung wala kang pera, kung may sakit ka. Tuturuan mo sarili mo maging kontento. Hindi po kakontentahan yun. Kahipokrito na po yun. Aminin na natin mga kapatid yung totoo. Aminin natin totoo. Ang contentment, mararamdaman po natin yan kapag kumpleto ang buhay natin. Tanggapin na natin ang katotohanan ng mga kapatid. Sumuko na tayo. Suko na tayo. Huwag na tayo maniwala doon sa mga sasabi,
Eh, kahit ganito lang ako, kahit bigas lang ang kinakain ko, kontento na ako. Kahit may kaaway ako, kontento na ako. Kahit ano lang, di sabog yung kinakain ko. Kontento na ako. Kahit wala akong sasakyan, kontento na ako. Mga kapatid, hindi po totoo yun. Ang kakontentuhan ay kapag puno ka ng bagay na kailangan mo sa mundo. Aminin na natin yun. Aminin na natin. Ngayon, ang tanong, may magagawa ba tayo para mangyari yun? Pangunahan ko na kayo mga kapatid, hindi mo magagawa yun na makumpleto ang lahat. Financial stable, health stable, or kalusugan mo stable, at saka yung relasyon mo sa kapwa mo stable, hindi mo magagawa yan ng ikaw lang. Wala ka pa rin pag-asa. Ngayon, ang tanong, ano ang sagot doon? Ano ang sagot para maging financial stable ka? Para maging maayos ang pakikitungo mo sa iyong kapwa? At paano ka magiging tinatawag na malusog? Okay? Diyan papasok si Kristo. Si Kristo ang magpapatupad niyan at actually ginawa na ho niya noon pa. Nung pinako siya sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya na ho yun. Saan tayo uuwi? Sa tinapos na gawa ni Kristo. Mahirap makontento na kulang ka sa pera eh. Aminin na natin. Maayos nga ang kalusugan mo, maayos din ang wala kang nakakaaway, payapa ang isip mo. Wala ka naman pera, kulang-kulang ang pera mo, lagi kang nagkukulang, nangungutang ka. Siyempre, wala kang peace of mind nun. Sino solusyon? Yung pagsisikap mo ba? Kahit magsikap ka, kung walang paboran Diyos sa'yo, wala rin. Sino ang solusyon? Oh, di ba? O ngayon, dito tayo papasok. Ang totoong prosperity ay hindi lamang po pera, hindi lamang po kalusugan, hindi lamang maayos na relasyon sa kapwa. Dapat kumpleto po yung tatlong yan. Para masabi mo sa sarili mo na ako pala ay pinagpalat pinaburan ng Diyos. Okay? I'm not condemning those people na hindi pa kumpleto ang kanilang buhay. Nasa proseso pa ho tayo. Pero kung nakukontento ka na ng ganyan, edi charito ka na. Blessed and highly favored ka na. Kung meron kang peace of mind na, kaya lang kasi mga kapatid, imposibleng magkaroon ka ng peace of mind kung ang buhay mo ay may kulang. Kailangan kompleto. Ngayon, sino magkukumpleto ho niyan? Basa tayo. 2 Corinthians 8:9. Okay. Tandaan, ang paghihirap ay hindi pera-pera lang. Okay? Kasi maraming mapera na hindi kontento kasi kulang-kulang. Okay? Kasi kulang sa kalusugan o kulang sa relasyon. Dapat tatlo yung kombinasyon. Kompleto. Okay, eto papasok si Kristo sa atin. Papasok si Kristo. Eto si Lord. Ganto siya katindi. Gusto kong ibida sa inyo si Kristo kung ano yung ginawa niya sa krus, okay? At ito yun eh. Babagsak tayo muna sa 2 Corinthians 8:9. Hindi kaila sa inyo. Bagamat ang context ito, no? By context ay mga Korintong kausap, Pablo, hentil to, at ito ay pagtulong sa kapwa. Ang issue dito, pero nabanggit ito ni Pablo kung ano yung truth, kung ano yung katotohanan sa verse 9, okay? Sabi rito no, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. So ibig sabihin, sinasabi rito ni Pablo, alam na ng mga Kristiyano to itong turo na to, na finished work of Christ eh. Pinaalala lang ni Pablo, oy, hindi, alam nyo naman, di ba? Hindi kaila sa inyo kung ano yung biyaya ni Kristo. Ngayon, ano daw yung biyaya? Ano daw yung isa sa biyaya ng Panginoon? Sabi rito, no, kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Pangunahan ko muna kayo, ito'y magiging epektibo lang sa'yo kung Kristiyano ka. Magiging epektibo lang sa ito kung kumpletuhin sa'yo ng Diyos to sa tamang oras, sa tamang lugar, tamang panahon. Sa mga Kristiyano lang to Kaya huwag nyo itatanong sa akin, bakit yung iba naghihirap? Bakit marami naghihirap sa mundo? May nakadebate akong ganun kayo ng umaga, binura ko eh. Bakit daw marami naghihirap sa mundo? Hindi naman nakapangako sa buong mundo yun eh. Nakapangako lang yan sa mga nanampalataya kay Kristo, okay?
May namimiloso po kayo na madaling araw. Binura ko nga. Okay, tinan nyo, no? Balik tayo rito. Naging mahirap siya. Isa-isahin natin to. Maraming hindi nakaintindi nito. Naging mahirap siya upang ano daw, eto yung magdidikta dito eh. Mapayaman kayo. Ito ang hindi matanggap kahit mga full grace na. Mga full grace na. Kahit mga full grace na, hindi nila matanggap tong mapayaman kayo. Hindi nila matanggap to. Yan, spiritual yan eh. Yan eh, tamang lang yan, yaman, hindi kagaya ng kay Henry C. na maging mayaman tayo. Ganyan yung mga iba eh, no? Tinabi na nga, mapayaman kayo. Ba't hindi nyo maintindihan yan? Mapayaman kayo sa magitan ng kanyang pagiging mahirap. Sabi dito sa pamamagitan daw ng kanyang pagiging mahirap. Yung pagiging mahirap ba niya dito sa lupa, ano nangyari yon? Literal ba to? Spiritual? Isa-isayin ko sa mga bago lang dito sa YouTube Spiritual o literal? Ang tanong, si Kristo ba naghirap spiritual o literal? Una, bago pa lang siya ipinanganak, naghirap na ang mga magulang niya. Biro mo, no, may mag-asawa si Maria at si Jose. Ganda-ganda ng usapan, di ba, sa mga Hudyo, bago sila ikasal, may betrothal muna. O na-betroth yung dalawa, no? So itong si Jose, meron siyang 1 taon para magtayo ng bahay at si Maria naman ay para maging anak muna o betrothal 1 year. Tapos bandang huli nabalitaan ni Jose na nabuntis daw tong sa Maria. Masakit sa isang lalaki yung Hudyo po yun, biro mo. Betroth, di ba? Tapos bawal yun sa kanila, sa mga taga-Galileans, na kundi papatayin si Maria, babatuhin hanggang mamatay. Noong nag-usap si Jose at si Maria, sabi ni Jose, bakit nangyari sa'yo? Ba't nabuntis ka? Sino nakabuntis sa'yo? Biro mo ang sagot ni Maria, Holy Spirit. Ay, Diyos ko. Kung kayo nasa kalagayan ni Jose, di ba masakit sa'yo tapos lolokohin ka pa ni Maria, hindi pa ka panipaniwala yung ano. So sa simula pa lang talaga, yung magulang pa lang ni Jesus Christ, hirap na ng kalooban, nandiyan yung muntik mamapatay yung bata, pinapatay ni Herodes yung buong baryo sa Bethlehem. Umpisa pa lang persecution na, hirap na. O literal ba yun? Spiritual. Pinanganak sa sabsaban, literal o spiritual? Una pa lang tapos sinabi ni Christ nung nangangaral na siya, ang mga asong gubad daw may bahay, ang mga dagado may lungga, pero anak ng tao wala man daw matirhan. O literal ba yung paghihirap ni Kristo na wala siyang bahay o spiritual? Literal. Diba? Nanghiram siya ng donkey. Pag nanghiram ka lang ng donkey, di kabayo, walang pera yun. Nanghiram nga lang siya O ang tanong doon, literal bang paghihirap yun o spiritual? Literal, wala siyang pera. Kaya donkey, nanghiram lang siya. O nung pinako siya sa krus, nung pinaghahampas siya, literal ba yun o spiritual? O kaya ang pagiging mahirap niya rito ay literal. Ngayon, yung pagiging mahirap dito na literal, ibig sabihin ang pagiging mayaman dito ay literal. Alang namang spiritual yan. Literal binayaran ni Kristo sa babayad sa'yo, spiritual. Biro mo, spiritual ang binigay sa'yo, hindi literal, literal ang binayad sa'yo. O hindi ganun ang katotohanan. The truth dito ay physical. Ngayon ang tanong, totoo bang mapayaman ang sinabi dyan? Totoo ba sa Greek? Tingnan natin sa Greek kung totoo ba talaga na pagiging mayaman ang sinabi dyan. O tingnan natin sa Greek. Alam nyo, hanapan natin ng butas na hindi totoo itong iniisip natin no? Mahanap tayo ng butas He was rich for your he became poor that he poverty, yung kanyang kahirapan might be English pa lang rich na O ano to? O tingnan natin sa King James. O sabi diyan ploteo meaning wealthy, literally ay sus, increase with goods, made, wax, rich.
So, ibig sabihin mga kapatid, kung nananampalataya ka sa tinapos na gawa ni Kristo, isa sa binayaran niya, hindi lang yung pagtubos sa ating mga kasalanan, kundi kung mananampalataya ka sa Kanya, ikaw ay gagawin ng literal na mayaman. Literal, kapatid, literal. Literal na mayaman. Ibig sabihin, Edwin, kaya akong gawin kasing yaman ni Henry C. Bakit hindi? Ano, lilimitahan mo ang Diyos? Merong ganun eh, no? Ibang mga full grace, nakakalungkot. Di pa talaga full grace, dapat full grace talaga tayo eh. Hindi yung kulang-kulang yung grace eh, no? Sabi, naghihirap daw si Kristo bilang parang pulubi. So, ibig sabihin, kung si Kristo ay pulubi, ang level natin ay hindi magiging pulubi. Yun lang daw. Pero hindi rin maging kasayaman daw ni Henry C. Eh, nung narinig ko yun, sabi ko parang mali. Hindi siya full grace. Una, wala naman sinasabi sa Bible na hindi ka magiging pulubi. Ang sinabi nga dito eh, kahit na mayaman ay mapayaman kayo eh. Ito eh. Yun ang sinabi eh. Oh. Alam nyo kung bakit ayaw nating panampalatayanan yan? Kasi tumitingin tayo sa sitwasyon natin ngayon. Akala natin, kung posibleng mangyari to, ito lang ang trabaho ko eh. Gaano lang ako, nag-grab driver lang ako, imposibleng maging mayaman ako. Wala na, nagsalita ka na ng ganun. Talagang hindi mangyayari sa'yo, nagsalita ka na eh. Pero kung nananampalataya ka na ako ay charito, ako'y pinagpalat pinaburan, kayang ibigay ng Diyos ang lupa't bahay, kayang ibigay ng Diyos ang Montero Sports na hinihingi ko, kayang ibigay ng Diyos sa buhay ko na magkaroon ako ng building ng church, mangyayari ito sa pangalan ni Jesus. Yung mga sumasang-ayon dito, magsabi po ng amen. Naririnig ng Diyos yung amen nyo. Naririnig po yan. Nakikita ng Diyos sa langit yung mga amen nyo. Yung mga nag-amen, sila talaga yung nananampalataya. Patunayan nyo sa Diyos na nananampalataya kayo. Ako ba may sabi? Hindi naman ako may sabi niyan eh. Hindi naman ako may sabi niyan eh. Ayan no, Biblia oh mga kapatid. Biblia. Buksan nyo mga mata nyo, yung mga nasa YouTube dito, yung mga nasa Facebook na mga bulag. Panalangin ko tanggalin ng Diyos ang mga kaliskis sa mga mata nyo sa pangalan ni Jesus. I declare it. Ako, magta-type din ako ng amen. Lagay kayo lang. Ako, amen. Mga kapatid, appreciate natin yung ginawa ni Kristo. Binayaran niya yun eh. Bayad niya sa atin yun. Ba't ayaw niyong tanggapin? Ayaw nilang tanggapin. Sabagay, tinatanggap na natin. Pero bakit yung iba ayaw nating tanggapin ang katotohanan na nais ni Kristo na maging mayaman tayo? Anak ka ng Diyos eh. Hindi ka lang anak ng Diyos eh. Bride of Christ ka, asawa ka ni Kristo eh. Ang alam ko, pag ang lalaki nahuhumaling sa babae, bibili ng mga dabis eh. Bibili ng mamahaling sasakyan, bibili ng mamahaling bag. Alam ko, pag ang lalaki nagmamahal sa babae, sobra-sobra magbigay eh. Ang identity mo bilang Kristiyano sa mata ng Diyos, ikay mamahaling babae. Sa mata ng Diyos. Okay? So, ang big idea? Paano ka maging prosper? By faith. Hindi by works. Hindi magbibigay ka sa pastor para pagpalain ka, magbibigay ka ng first fruit. Diyos ko, first fruit, January, para mo na rin binigay yung 13-month pay mo sa pastor. Para lang pagpalain ka, wag ko kayo magpaloko sa mga ganyang pastor. Masisindigato kayo sa mga yan. Scammer yung mga iba dyan, ano? Kung meron mang scammer dito sa buong mundo, pumapangatlo dito, religion. Pagpalain daw, Diyos ko. Wala dyan ang pagpapala. Ang pagpapala nasa pananampalataya sa ginawa ni Kristo. Kaya nga kasama yan eh. Sa ginawa ni Kristo para hindi na umepal yung ibang mga pastor eh. Mga nagtuturo, mapagsamantala, porque yung mga nakikinig, walang alam sa Bible, tuturuan nyo ng mali. So ano ang big idea? Ang ganda ho ng ginawa ni Kristo. Dapat natin itong panampalatayanan. Kumbaga sa diniposito na sa bangko to eh. Binigay na ng Diyos to noon pa eh. Kunin na natin. Ang kinin na natin.
Hindi yung parang ito lang ang trabaho ko eh, ito lang ang kaya ko eh. okay? So, pumalakpak nga sa Panginoon yung mga nananampalataya sa Kanya. Inuulit ko, magbigay kayo sa pastor o hindi. Magbigay kayo sa simbahan o hindi. Matik na pagpapalain kayo dahil si Kristo na ang nagbigay. Kung meron mang nagbigay ng offering sa Diyos, walang iba kundi si Kristo. Eh, ano ino-offering mo? Mag-offering kayo para sa tao. Pwede. Pag natuwa kayo. Pag natuwa kayo sa nagtuturo, pag natuwa lang kayo at pag may sobra kayo, magbigay kayo kung gusto nyo lang. Ito'y kung gusto nyo. Pero kung di nyo trip, wag na. Huwag nyo nang pahirapan ng sarili nyo. Sasayang lang kayo ng pera. Bilhin nyo na lang yan ng para sa pamilya nyo, di ba? Ako, pangunahan ko kayo mga kapatid, no? Sa awa at biyaya at pag-ibig ng Diyos, pare-pareho lang naman tayo ng pananampalataya. Alam nyo ba, 3 taon na akong hindi regular na nagtatights. Pero iba yung buhay namin ngayon, punong-puno ng kapayapaan. Kumpara na nasa perverted ako. Kailan lang ba ako nag-tights? Pasulpot-sulpot lang, pag nagustuhan ko lang. Kung tutuusin nga, mali yung paniniwala akong yun, tights eh. Pero makikita nyo naman, di ba, kung sino man nakakilala sa akin dito sa Facebook, wala kayong makikita na puro bad news, wala. Puro good news yung makikita nyo sa Facebook ko. Kahit sa malilit na bagay. Bakit? Eh wala doon ang pagpapala sa pagbibigay eh. Ang pagpapala sa pagbibigay ni Kristo. Kaya kung meron mang dapat magbigay dito, ito yung bigay ni Kristo, yung kanyang handog, yung kanyang paghihirap, ito oh. Kaya nga sabi dito, hindi kaila sa inyong kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo na kahit na siya'y mayaman, naging mahirap siya. Ito yung offering niya, yung paghihirap niya. Upang ano daw, mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. May meaning yon. Kasama yon sa eksena. Kasama yon sa script ng direktor ng ating Panginoon Diyos. Na si Kristo, hindi lang siya mapapako sa krus para patawarin ang ating kasalanan, kundi maghihirap siya habang siya nabubuhay sa loob ng 33 years old. Yung paghihirap niyang yun, kasama yung sa sakripisyo niya para tayo ay mapayaman yung sino man duman ng palataya sa kanya. Sino bida? Sino naman ang bida mga kapatid? Sinasabi ko, ako ba? Simbahan ba? Bride of Christ ba? Hindi. Si Jesus ang ating Panginoon. Sige nga, palakpakan natin si Lord. Ang galing-galing talaga niya. Napakabuti ng Diyos, di ba? Hindi po ako nababaliw. Bible may sabi. Ako ba may sabi niya? Di bali sana kung wala tayong basihan eh. Kung ako lang walang basihan, ba't pa magsasayang ng oras dito? May basihan ako eh. Ayan no. O eto pa. Para mas maging malinaw tayo kung sino tayo sa harap ng Diyos ha. Sino ba tayo mga Kristiyano? Sino doon totoong Kristiyano? Basa. Purihin natin siya. Sinong siya? Tayo mga Kristiyano. Dahil sa kanyang, sinong siya to? Purihin natin, tinutong natin na to. Tayo mga Kristiyano, sinong siya? Si Kristo. Okay? Yung natin, Kristiyano, tayo. Yung siya, sino? Si Kristo. Sabi dito, purihin natin siya dahil sa kanyang kahangang-hangang pagkalinga. Oh. Sino daw tayo? Okay. King James, Greek, paulit-ulit ko nang tinuturo to pero maganda nang sigurado tayo sa mga nakikinig. Sabi dito, He hath made us accepted. Charito. Karito tayo. Tayo daw ay ano daw, may special honor. Make accepted, be highly favored, pinagpala at pinaburan, bukod na pinagpala sa lahat ng nilalang ng Diyos. Ganyan katindi ang tingin ng Diyos. Wala kayong magagawa dyan. Sinabi na ng Biblia, kahit balik ta rin yung Biblia nyo, yan ang tingin ng Diyos sa atin. Dahil kay Kristo, kasi He has made us. Sino yung gumawa? Si Kristo. Ginawa tayong charito. Sino? Bida na naman. Si Kristo. Yung hina to, si Kristo. Paano mo nasabing yung he dyan, si Kristo? Nasa context. Punta kayo ng verse 5. Ito, by Jesus Christ. Sino bida na naman? Wala. May ambag ka? Wala.
We are only recipient for what Christ done to us na dapat nating panampalatayanan, na dapat nating panaligan, dapat nating itindig. Kasi hindi mangyayari sa iyo yan kung hindi mo pananampalatayanan at kung hindi ka maghihintay, hindi mo to mangyayari sa iyo. Ngayon, ano ang idea dito? Ang tunay daw na charito ay yung nanampalataya kay Kristo. Kaya nga sabi dun, di ba, it is finished. Sabi rito, no, tinawag tayong higit pa sa mananagumpay dahil kay Kristo. Yes, we are more than conqueror. Higit pa tayo sa mananagumpay. Si Kristo nagtagumpay, sa atin yung balato. Binalatuan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Sa part 16 ng Katapusan ng Mundo series, naku, matutuwa kayo pag nalaman nyo kung sino tayo mga Kristiyano doon sa eternity. Naku po! Malalaman nyo kung sino tayo mga Kristiyano sa eternity. Sino tayo sa mata ng Diyos. Malalaman nyo. Na tinatapos ko lang mga kapatid, pagpasensya nyo na. Matatapos to, target ko Pebrero 7, February 7, target date ko. Gusto ko nang tapusin to, no? Kasi pinapagawa ng Diyos sa akin to noon pa eh. Malalaman nyo mga kapatid kung sino ho tayo mga Kristiyano balang araw. So yun lamang po, maraming salamat po at sige na po, pwede na ho tayo magtanong. Okay, so type nyo lang po ang salitang amen. Type nyo lang po amen. Okay, salamat po. Keep on believing lang po kay Jesus sa kanyang ginawa. Manampalataya ka kasi naman sa hindi ka manampalataya at walang mangyayari sa buong buhay mo. Magtiwala na kayo sa Panginoon. Ayan, nilalahad ko na sa inyo yung tinapos niya. Panampalatayanan na po natin yan para makamtam na po natin yung mga pangarap natin sa buhay. Alam ko may mga kanya-kanya tayong mga pangarap, mga kapatid. Mangyayari po yan. Kung pananampalatayanan lang po natin yung ginawa ni Kristo. Sa perverted, manalig daw tayo sa gagawin daw ng Diyos. Hindi, sa atin hindi ganon. Tayo, manampalataya tayo sa ginawa na ng Diyos noong 33 AD pa nangyari. Panampalatayanan natin yun, okay?